Balita Lakayan ngayong araw na to. Panoorin po muna natin ang isang maikling video. Play video please. Not all questions can be answered by yes. I am on cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Kinuwestiyon ng prosekusyon ang paraan ng pagtatanong ng depensa sa testigo. Please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. Pati ang social media post ng isa sa prosecutor, kinuwestiyon ng depensa sa paglilitis. I find it troubling that the private prosecutor would do this. But it is not within the sub judice rule. So, I think it is out of place. Tungkol po doon sa misleading questions po, yung sagot ni Attorney Ferrer. Hindi ba? So, kumbaga, do not gaslight the nation that kasalanan po ni Attorney Ligutan kung bakit ho pumutok sa mukha po ng depensa ito pong bagay na ito. Sa muling pagsalang ng testigo, sinuri ng impeachment court ang mga dokumento. Dahil nga po hindi naging compliant with the joint circular, nare-reflect po doon na may kakulangan sa internal control. Ayon mismo sa COA, bigo ang OVP na ipakitang ginamit ang CONFI funds sa mga aktibidad na nakalista sa Protective Intelligence Report ng Vice President Security and Protection Group. Hindi issue kung kailangan protektahan ng bise. Ang tanong, kung may security team na, bakit kailangan pa ng hiwalay at napakalaking confidential funds para sa seguridad? Hindi rin sapat na sabihin may aktibidad. Ang tanong, ano ang intelligence na nakuha at ano ang accomplishment na binayaran ng pera ng bayan? Payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success. Opo, tama po. Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun. Hindi po. Halos 70 million pesos na rewards, pero nasaan ang resulta? Kung yung personal activities po, hindi siya chargeable to confidential funds. Hindi rin pwedeng bastang ipasa sa staff ang responsibilidad sa pondong inaprubahan ng head of agency. Yung sa internal control po ng agency, nasa responsibility po kasi ng head of agency to institute internal control po. Pinalutang man ng depensa na hindi nasita ang mga kakaibang pangalan sa mga acknowledgement receipt. Sagot ng prosekusyon, The point of flashing these acknowledgement receipts were not the names. They were flashed because of the manner by which the funds were used. sumatotal, mahigit 400 milyong pisong confidential funds ang pinapasauli mula sa bise. Kung mapapatunayan na inabuso ang pondo, karapatan din ng sambayanan na bawiin ito. So, pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama? Yes po, tama po. Habang inaabangan ng taong bayan ang katarungan, dapat ding patuloy na bantayan ang kaban ng bayan. Yan po ang ating maikling presentation. Magpapatuloy po ang Balita Lakayan ng House Prosecution Panel. Mapalad po tayo ngayong araw na to. Makakasama po natin ang ating mga prosecutors at mga spokesperson. Unang-una na po si Prosecutor Representative Chel Dioknon ng Akbayan Party List, ang ating spokesperson si Representative Rene Co ng Kabataan Party List, at ang ating Counsel for the Prosecution and Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa. Baka po nais magbigay ng pangulong salita ng ating mga panauhin. Go ahead. Simulan na lang po ako. Maiksi lang po ang ating opening statement. No, nakita natin sa presentation kanina kung paano dumaan yung nahuling araw ng impeachment trial.
And tunay ngang sa bibig nahuhuli ang isda. Sa depensa na mismo nang galing, dapat daw i-allow ang mga tanong na misleading. This clearly shows their strategy for the entire process of the impeachment trial. At gusto rin natin pong magpakita ng video kung saan makikita rin natin yung same strategy na to nang galing din sa bibig ni VP Sara. Kung maaari pong i-play yung video. Play the video, please. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Are you happy with the performance of the defense? Of course, yes. Oo. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. At kung maaalala natin, meron din pong statement. Si VP Sara using the Office of the Vice President, seal and logo, on the day 4 of the impeachment trial kung saan sinabi niya na quote-unquote, the complaint is not supported by evidence. Hindi na po nakakagulat na estratehiya ito noon hanggang ngayon. What can we expect from a defense panel whose client apparently does not recognize the institutional process being afforded to her? Quote-unquote, bending the law raw ang ginagawa sa impeachment court ng Senado. Bakit hindi siya humarap at sa paglilitis mismo maghabol ng mga saloobin niya? Ultimately, kung may dapat sitahin ang impeachment court, si VP Sara iyon. Siya mismo ang bumabaluktot ng batas, lalo na sa kanyang questionableng paggasta ng confidential and intelligence funds na hanggang ngayon wala pa rin pong sagot sa taong bayan. Sa atin po, klaro po ang gusto nating uphold. One court, one standard. Kung bawal bastusin ang impeachment court, dapat bawal para sa lahat. Thank you very much. With the other members of the panel, Kongchel, go ahead. Magandang umaga po sa atin lahat. Ang kagandahan ng isang impeachment trial ay lahat po tayo ay nakakapanood at nakakapaghusga. Ang panawagan lang siyempre ng lahat ng panig ay dapat maging patas, even-handed ang application ng lahat ng rules of the Senate on impeachment cases. At as we proceed with the trial, matitesting at matitesting talaga yan. Kaya makikita natin sa mga darating na mga araw, linggo o kaya buwan kung gaano ba kahigpit ang pagtatrato ng presiding officer sa mga rules na inihain ng Senado bilang isang impeachment court. We do hope and we will continue to push for equality and even-handedness in application of all the rules that would apply to the prosecutors and to the others who are part of the prosecution team at pati sa defense at pati rin sa mga membro ng impeachment court. As you are all aware, ang pinag-uusapan natin ngayon ay confidential funds. Marami siguro kayo mga tanong mamaya tungkol sa mga nabanggit na mga testigo. We will be ready to answer your questions later. Thank you. Yeah, and also just quickly, we see yesterday na merong nangyaring pag-akusa galing sa defense panel against one of the members of the prosecution, saying that he has violated the sub judice rule. Ayaw na na sana namin ng pagtuunan pa ng mahabang panahon. At madaming pansin tong bagay na ito dahil ito ay nagiging distraction doon sa mas importanteng usapin na ito yung naging mahalagang testimonya ng testigo natin kahapon. Gayunpaman, maganda na rin na mention na din ito dahil tulad ng sabi ni Kong Rin
Q&A kanina, siguro kung meron tayong unang dapat tignan na naglabag sa subjudice rule na yan, huwag natin mong kalimutan na sa cloud din ho nitong subjudice rule na to, ang Vice Presidente mismo. So nakita natin, no, nagkaroon ng progression sa kanyang attacks. Nagsimula sa attacks against the prosecution, accusing us of resorting to fabricating evidence, no? And manufactured narratives. So after that, she attacked the integrity of the impeachment court itself, no? Dahil sinasabi niya, binabaduktot daw ang batas dito sa pagdinig na to. Nakakabahala ho yan, no? Dahil nagbibigay ho yan ng prejudgment. Ang mga kababayan natin na may-aring maniwala dyan, pwedeng pagdudahan ho nila kung ano man ang maging paghahatol na ibigay sa kanya dito, lalo na kung hindi yan papabor sa Vice Presidente. Dahil nga isipin nila, hindi yan nanggaling dun sa tamang paraan at proseso, no? At hindi yan nakabatay sa mga ebidensya na linatag magkabilang panig dahil nagkakaroon sila ng impression na dahil nga pinaluktot ang batas dito sa proseso na to. So, gayon pa man, no? Umaasa kami na magiging patas ang pag-apply ng impeachment court dito sa subjudice rule na to at ano pa mga patakaran, no, na that governs these proceedings towards everyone involved. And with that, we're ready to take your questions. All right, Billy? Siguro ako na lang po magsimula. Gaya po ng sinabi natin, mas kapansin-pansin sa tinagal ng proseso na ito na mismong legal professional attorney and now sitting Vice President Sara Duterte, yung mga remarks niya na in my impression no defeats the proceedings of the impeachment court. Kung at every turn sasabihin niya may quote-unquote bending the law na ginagawa dito sa loob, kung sa simula pa lang ay gusto niyang sabihin quote-unquote fabricated daw yung evidence, kahit hindi naman po galing sa House of Representatives to, galing po to sa iba't ibang government agencies na pinasa sa kapwa government agency yung meron silang mga records na galing mismo sa OVP, kailangan pong aksyonan yung mga ganong mga sentiments. So, ay naasahan po natin, gaya po sinabi ng mga kasama ko po dito sa panel, we're expecting even-handedness, we're expecting fairness, and kung at the end of it, gusto natin may pananagutang itawid sa mamamayan sa hindi tamang paggasta o alam sa katotohanan ng paggasta ng confidential and intelligence funds, no, dapat po magsimula to sa pagprotekta ng authority ng impeachment court na gawin yung kaya niyang ginagawa. Well, unang-una, para sa akin, ay ilagay natin sa tamang konteksto itong issue. Dalawa yung rules na napapaloob dito. Unang-una is the rule provided in the Senate impeachment rules that the prosecutors, members of the defense are not allowed to talk about the merits of the case. Pangalawa, yung nasa rules of court naman na bawal magsalita tungkol sa mga quote-unquote sub judice na bagay. I-explain ko lang muna ng konti itong dalawang rules na ito. Under the rules of the Senate Impeachment Court, yung pag sinabi kasi natin yung merits ng case, ibig sabihin nun, yung mismong ebidensya, yung mga lumalabas na mga inihahain na testigo at iba't ibang mga dokumento o exhibits sa impeachment court. Pagdating naman sa sub judice, hindi naman bawal na magsalita tungkol sa isang pending case. Ang mga desisyon ng Korte Suprema, klaro naman, sabing ganon, ang pinagbabawal lang yung any statements that are intended to influence the outcome of the case. So halimbawa, may nag-report sa mga nasa media tungkol sa factually kung ano yung nangyari nung isang hearing, ay walang problema yon. Hindi naman yon sub judice. Halimbawa rin, merong abogado, whether
member of the either side or hindi, na nagpaliwanag lang kung ano bang ibig sabihin ng isang legal principle o isang legal procedure na nangyari sa impeachment court, ay sa aking pananaw, yun ay hindi rin lalabag sa sub judice rule. Even when it comes to the merits rule, ay wala rin siyang violation. So that is my understanding of the rules, and as far as we are concerned, wala naman kaming nakikitang mga problema pagdating dyan. And I think that both sides should have that opportunity to speak about the case, basta within the limits imposed by the law. Thank you. Dadagdag ko lang ho ng mabilis. All litigants, no, kahit ho yung nasasakdal o ay nagre-reklamo sa isang asunto, sa isang kaso, may karapatan no, na magbigay ng naayon at reasonabling kritisismo no, tungkol sa mga nangyari sa pagdinig. Pero wala hong kahit sino, no, either parties in the case or their counsels, ang may karapatan na atakihin ang integridad mismo ng korte, no, anong proseso. At maliwanag na yan ang ginawa ng Vice Presidente by, again, saying na this has been marred by bending the law, na sinasabi niya binabaluktot ang batas. Ano ba yung big sabihin nun, di ba? You're violating the law, it's being done in the proceeding, it's being tolerated. So, tungkol nga ng sinabi ni Kong Rene, mas maganda, imbes na atakihin ang integridad ng impeachment court, humarap siya dito at sagutin niya ng diretsahan itong mga mabibigat na akusasyon sa kanya. All right, thank you. Thank you, Billy. Now we'll hear Tina's question. Tina, your turn. Good morning po, Kongs. Will you raise before the impeachment court yung pronouncement ni VP Duterte about bending the law? I-raise niyo po ba during trial? I'm not at liberty yet to divulge or to answer that question. Ito ay isang bagay na siguro malalaman natin sa Lunes pag nag-resume na yung trial. Ang idadagdag ko na lang din po doon, given yung pronouncements ng impeachment court and yung mga prinsipyo na gusto nating pinanghahawakan at inaasahan nating pinanghahawakan sa paglilitis, nagtitiwala tayo sa impeachment court sa dulo nito na i-exhibit niya yung even-handedness, i-exhibit niya yung fairness para protektahan no, yung credibility, authority ng impeachment court. Kung meron pong nagcha-challenge nito and ang nakikita nating clear challengers in verbal in verbal language na nakikita na narinig natin galing sa bibig mismo ng mga iilan dito ay yung kay VP Sara Duterte. Sana po ay mabilis pong maaksyonan para sa dulo nito, ang napapanood ng mamayang Pilipino, mapagkakatiwalaan nila. Attorney Tolosa? No more? Okay. Next question ko po. Meron po bang masama doon sa post ni Attorney Ligutan? Meron po bang violate yon? I could answer first. Sa amin palagi, wala kami nakikitang naging masama doon. Dahil unang-una, meron bang siyang sinabi na hindi makatotohanan? No? Wala naman ho. It was just a guidance with respect to an elementary evidentiary rule, no? Walang makakapag-contest dun sa sinabi niya. Totoo naman talaga yun, no? Either direct or cross-examination, hindi pinapayagan ang misleading questions, no? So, at mas importante, tulad ng sinabi niya, it was not made with malice. He did not intend to disrespect anyone. Again, it's just a statement of an elementary evidentiary rule. Magdadagdag na lang din ako. Usap-usapin kasi yung nangyari kahapon sa mga law students, sa law schools, lalo na sa mga nag-aaral ng evidence. At
maganda, no, maging klaro tayo, no, hindi po pwede ang misleading questions. On cross, leading pwede. So, yun naman po ay simple rule na nakalatag sa ating sa batas natin, no, sa mga regulasyon na inoobserbahan natin, hindi lang sa paglilitis na ito, pero sa iba. No, I think ang ating mga legal luminaries are able to ensure that ito yung common understanding ng legal practitioners, no, and use their channels as they can, no, para tuloy-tuloy na panghawakan, no, yung pag-observe ng ganong standing rules. Last na po from me. Yung defense panel po yesterday appealed for kindness. Sa parte po ng prosecution panel, paano nyo po i-assess din yung demeanor ng defense panel towards the prosecutors? Kind po ba sila sa inyo? Ganyan. Well, eto ako'y litigator for more than 30 years na akong pumupunta sa court. Halos lahat siguro ng court ay napuntahan ko. Wala naman expectation ang sino mang kabahagi ng isang court case to kindness. Of course, we all want kindness as a human virtue. But as far as court rules are concerned, ang importante ay masunod yung court decorum and proper court behavior. So, respect. Ang pinaka-essence ng court decorum talaga ay respeto. Respeto sa judge, respeto sa kalaban. At that is what we are hoping and insisting will happen in this impeachment case. And we will always be ready to call out anyone who is not following proper court decorum pagdating sa bagay na ito. Minsan ako'y nalulungkot kasi baka naisip ko minsan na iba yung natututunan ng ating mga law students pag pinapanood nila yung impeachment proceedings. Kaya nga ako gumagawa din ng mga explainer at tungkol sa mga iba't ibang legal matters dahil gusto ko rin malaman ng lahat ng legal community, especially our young law students and lawyers, what is proper and what is improper during a court proceeding. For example, and I'm saying this hypothetical situations, for yung number one, magkakalabang kayo sa court tapos tataasan ka ng boses ng kalaban mo. I don't think that's even necessary in court. Ang kailangan lang matibay yung solid ang argumento mo. Hindi naman pataasan ng boses ang court hearing. Hindi naman doon binabase ng mga judge kung may basehan ba yung sinasabi ng isang abogado o hindi. Pangalawa ay respeto din sa witness na we should never interrupt a witness while they are speaking. May tinanong ako sa witness, nagsasalita ang witness, hindi ko pwede siyang pigilan. Hintayin ko dapat, out of respect, yung sasabihin kabuuan ng testigo, and then I can respond appropriately. Kung hindi tama yung sinabi ng witness at dapat i-strike from the record, then I will wait for the witness to finish before I ask that the statements be removed from the record. And these are the same things that we expect during the impeachment trial. Thank you. All right. After Tina, we have Haji. Magandang umaga po, Haji Kaming ng Brigada News FM. May magagawa po ba ang Senate Impeachment Court sa remarks ni VP Sara outside of the impeachment court? Like, mako-compel po ba siya na mag-explain sa mismong korte, or is there a law governing those kind of statements? Kumbaga, paano po ma-refrain yung mismong respondent from making statements outside of the impeachment court? Although nabanggit naman po kasi ng presiding officer yesterday was mag-rule sila on both parties, dun sa defense and sa prosecution.
Pero no, kasi under siya ng jurisdiction ng court as the respondent, no? At itong sub judice rule, maliwanag dito na ang covered by this are not just the lawyers of both sides, kasama dito of course the parties themselves. So maliwanag na saklaw siya nitong rule on sub judice, no? And of course the senators as well are also covered by this. Bukod dito yung principle din, no, nung contempt of court na nakapaloob sa rules of court, na which applies suppletorily to this case, kasama din ho yan. And maliwanag ang jurisprudence dito sa bagay na to, no? If party to a case again attacks the integrity, no, of the court, that may constitute not just a violation of the sub judice rule, but even be considered as a contemptuous conduct. So, kung meron bang remedy dito ang impeachment court, meron ba silang pwedeng gawin? Maliwanag na meron ho, no? If they will determine that the Vice President violated sub judice rule, and if it constitutes a contemptuous conduct, then the impeachment court may act accordingly. Magdadagdag lang din po ako. Nakita naman natin sa kasaysayan natin na maaaring may reputasyon ang impeachment court that's mixed. At sa dulo nito, gusto natin makamit yung pananagutan matapos yung proseso ng pananagutan, at kailangan pong protektahan yung credibility, integrity, yung pag-observe ng rules and regulations that the Senate Impeachment Court itself is setting para po makuha yung goal na yun sa dulo. At para pong mangyari yun, meron pong mga iba't ibang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court to deal with yung iba't ibang remarks, threats, and ibang maaaring nakakapag-defeat ng credibility, ng integrity, ng pag-observe ng rules and regulations na applicable dito. So, inaasahan natin, no, na i-exercise nyo ng Senate Impeachment Court for its own benefit and of course, for the benefit of the Filipino people. Okay. Last question na lang po. Tama-tama sinabi ni Attorney Jay. So, dapat po ba pati yung, especially si Kong Shell na recently na kumbaga nagamit po yung inyong mga statements sa impeachment court patungkol nga po yung na-spliced po na video. So, dapat po ba pati yung senator judges kasama sa i-remind ng presiding officer to act na kumbaga wag mag-violate ng any rules of court outside or nasa loob man po ng Senate impeachment court? Yeah, well, as we've said before, we will leave that determination to the presiding officer and ultimately to the impeachment court as a whole, no. But siguro masasabi din namin dito is again yung principles of fairness, no. Dahil nga itong sub judice rule na to applies to not just the parties, the councils and the senator judges. No, sure, we trust that this rule will be applied no, equally and evenly by the presiding officer in the court to everyone involved. All right. We'll hear now from Marian. Yung question ko lang po regarding po doon sa yung focus on hindi naman po mandato ng DepEd at ng OVP yung pagsasagawa ng mga confidential operations. Lumabas nga po to doon sa kay Sailin, no? Doon kay COA Auditor Sailin Del Campo. Gaano ba kabigat, for example, na ma-establish na doon pa lang talaga, hindi naman po saklaw kumbaga yung ginagawa mga surveillance, intel operations? Napakabigat na dapat ikonsidera sa ebidensya yung different sets of anomalies, and included dito yung
in the first place, is it proper spending? No, is it a proper matter for spending of confidential and intelligence funds? Well, actually, no, meron din pong line item, meron din pong pondo yung VP Security Group dahil po, kung maalala natin, hindi naman po under the OVP, ang VP Security Group, meron po yung sariling item doon sa appropriate agency, no, nanggaling po sa EFP, for example. Even at that level, di ba, kailangan nating tanungin kung security matter ba, OVP ba ang dapat na gastahan ng ganyang matter or meron bang iba? And then, nandiyan din syempre yung, okay, so, on that level 1, meron ng question. Level 2, no, dapat appropriate po bang kargahin yan ng Department of Education na syempre mandatong maghatid ng serbisyo sa kabataan, sa mga estudyante, ensure na quality, accessible yung education na ito. Paano ba nakakamit yun sa paggasta ng supposedly confidential intelligence funds for quote-unquote counterinsurgency, counterterrorism operations? Hindi natin nakikita, hindi clear yung connection. No? Yun ay ilang mga considerations na nireport mismo ng mga witnesses ng Commission on Audit kung bakit nagkaroon ng pagtatanong kung bakit yun yung nireport na paggasta sa audit report ng OVP at ng DepEd. So, marami pa yan. And pabigat ng pabigat kung hindi po ito nasasagot, no, at padami ng padami yung ebidensya to support yung mga anomalies na ito. If I can also quickly add regarding that topic na na-mention ni Kong Rene, no, about dun sa Vice President Security Group. Isa yun dun sa mga importanteng usapin din na tinalakay kahapon. No, as pointed out yesterday, meron ng more than 400 no, security personnel na naka-detail kay Vice Presidente. At ang pangasiwa ng kanyang seguridad, ito na ay mismong tungkulin ng Vice Presidential Security Group, no? At kaugnay nito, natanong ang testigo at sinabi niya, no, ang pagbayad, no, sa mga sweldo ng mga empleyado ay hindi pwedeng paggamitan ng confidential funds. So, yan ang isang mga question na dapat tignan din dito, tuntunin, no? Kung inisa-isa yung mga operations na ginawa, supposedly, using the confidential funds at Defense Council pa on cross-examination, no, nagsabi yung surveillance about sa ano daw, no, yung dadaanan ng Vice Presidente papunta sa isang lugar, no, different activities, merong Christmas party, merong tree planting at kung ano pa. So, yan yung question din dyan, no, kung ang nangangasiwa na dapat niyan ng ganyang seguridad ng Vice Presidente ay ang Vice President Security Group. Sabi ng witness, hindi pwedeng gamitin ng confidential funds para sa kanilang mga sweldo. Kung Rene, you mentioned kanina sa opening statement mo yung regarding to sa tingin niyo po strategy ng defense team, misleading. Tapos, naging biktima na rin po si Kong Shell Jokno ng spliced videos posted po sa wall ni Senator Pia Cayetano. Meron pong mga line of questioning doon sa defense cross-examination kahapon na tinatanong po ni Attorney Ferrer. Doon ba sa ND, meron ka bang makikita nakasulat doon na may word na corruption or may word na misappropriation? Lahat yon sinasabi wala. Hindi po ba may fear din ba na parang pwedeng ikat to ng mga nandun, yung mga supporters, and then yun lang ipapalabas nila. For example, sa SOCMED, wala naman pala nakasulat na word na misuse, misappropriation, corruption dun sa ND, Notice of Disallowance. They can also splice that. Ano po yung tingin nyo and paano to dapat tingnan ng publiko? Mukhang ito yung nangyari na since day one. Diba? May nakita tayong isang strategy din na magbibitiw ng mga tanong and in the same breath ay babawiin yung tanong na yon.
So, yung fear natin, and nakita na natin to noon, at yun din po yung mandato ng mga tagapagsalita para iklaro, maaari talagang lumala yung disinformation, fake news sa social media algorithm bubbles na maaring ang ating mga kababayan ay makulong, no, kung the same kind of content without external validation ang makita sa ating mga social media feeds. So kaya po tuloy-tuloy yung engagement natin hindi lang sa media kung saan dito po mas inaasahan natin yung balanced reporting, yung mga hard-hitting questions na dinidetalyado yung proseso hanggang dulo, at syempre yung on-ground engagement kung saan pinapakita personal, no? Ito yung ebidensya, ito yung screenshot na nakita natin, ito yung photocopy na masasabi nating pinagbatayan ng COA ng ibang mga government agencies ng kanilang mga findings na hindi naman po arbitraryo na nakakamit, pero may malalim na investigasyon na ginagawa para makuha iyon. Sa punot dulo po nito, vulnerable tayong lahat sa fake news, sa disinformation. Kaya po kailangan mas extra mindful tayo at nakatunghay mismo doon sa prosesong nangyayari live sa impeachment proceedings. Hindi po nakasalalay lang sa mga reels na maaari nating makita. And sa dulo nito, no, panghawakan na gusto natin dito, pananagutan. No, gusto natin dito, ayaw na maulit yung korupsyon, ayaw na maulit yung may perang ginasta daw, and hanggang ngayon hindi pa rin natin natitiyak kung saan po ito napunta. Yung report na sinasabi dito napunta, napakadaming anomalya. Dapat po nagtatanong lang tayo, hindi po dapat sinashutdown yung paghahanap natin ng sagot. Susugan ko lang din ng mabilis no yung sagot ni Attorney Kong Rene. Ang tanong, bakit hindi lumabas doon sa notice of disallowance na mayroong corruption? No? Para sagutin yan, sasabihin ko yung naging tugon ng witness dahil hindi naman fraud audit ang ginawa nila, hindi naman corruption na hinahanap niya. Tulad nga ng sinabi niya, ang ginawa lang nila, compliance audit, tinignan lang, meron bang paglabag na nangyari doon sa Joint Circular 2015-01 which governs the use and liquidation of confidential funds. So, ang nakita nila, may paglabag, so yun ang naka-indicate doon sa Notice of Disallowance. Yun ang reason bakit nagkaroon ng Notice of Disallowance. Last na lang daw, I understand may sagot na kayo kanina, pero specifically for Kong Joke, no, kung by Monday maglabas nga po itong si presiding officer, Cheese Escudero, regarding dun sa demeanor and pagkandak ng, I don't know, wala siyang binanggit, pero meron na siyang tinutukoy kasi daw na medyo sumusobra na daw, no, and hindi niya binanggit kung defense or prosec, pero kung mabanggit din na lang prosec, babanggitin niyo rin po ba yung ginawa po sa inyo ni Senator Pia Cayetano? Hintayin natin ang Lunes at doon natin malalaman kung ano yung ilalabas ng presiding officer at kung ano rin ang magiging sagot po natin. Pasensya na, Marian, at hanggang doon na lang muna sagot ko. Thank you, sir. Alright, thank you, Marian. Let's hear now si Gab. Sir, ma'am, kagabi po, sabi po ni Congressman Terry Ridon, kasi parang wag daw i-gaslight ni Attorney Sheila Sison yung bansa dahil narinig naman daw yung sinabi ni Attorney Ferrer. Tapos sinabi niya rin na hindi naman nagkaroon ng issue noong si Attorney Porwa ang nandun sa defense panel. Do you echo or do you agree with such sentiments? Especially Congressman Chel dahil nakaharap niyo siya dun sa oral arguments on the request for subpoena. Tulad ng nabanggit ko kanina, kung sino man yung magkaharap na abogado, ang inaasahan natin, at ito ay dapat hindi lang sa impeachment court, pati sa lahat ng mga korte natin, ay bawat isa ay ginagalang at nire-respeto yung kanyang kalaban. And to me, basic yun. Kung ako ay nasa law school pa at nagtuturo, talagang ididiin ko sa mga estudyante ko yan, na kahit na galit ka na sa kalaban mo, kahit wala kang ibang tingin mo sa kanya, kailangan sa loob ng court ay respeto pa rin. That's part of being a legal professional and that's part of the
profession that hindi pwedeng tawaran yon. Kailangan talaga masunod yan ng lahat ng members of the legal community. Magdadagdag lang din ako. Sa punot dulo po nito, nasa depensa din po yung bola eh. Kung sino yung isasalang nila at kinikilala natin yun. No, na, at the end of the day, may karapatan si VP Sara na depensahan ng sarili. May kalayaan at karapatan din po yung legal team to handle itself doon sa naaayon sa kanilang estratehiya. Pero walang sino man, prosecutor, defense lawyer, or respondent ang dapat pagkaroon ng special privilege na sirain ang kredibilidad ng tribunal. Yun naman din po yung hinihingi natin. No, na yung fairness, even-handedness sa pag-apply ng existing rules, no, and even existing practices of court decorum ay maobserbahan sa punot dulo. Pero on the flip side po, how far can the prosecution stretch its patience kung ganito yung attitude or demeanor ng defense panel? Kasi some may say na the prosecution could have extended more, parang kept its composure more, parang hindi na lang pinatulan yung ganong antics ng defense. Siguro ang sa akin po, the prosecution is observing the rules and regulations outlined everywhere na ino-observe sa paglilitis na ito. No, and though we're not at liberty, syempre, to disclose all future actions that we could take to ensure that would happen, no, every day we show up in court and every day we're mindful of not only the rules of court, rules of evidence, but the Senate rules. At lahat po ito gusto natin at inaasahan natin, no, na lahat po ng partido, lahat ng involved sa proseso ay pinanghahawakan din. No? So, tuloy-tuloy yung reminders kung ano yung mga rules na to. And syempre, pinanghahawakan, sa paghawak nating lahat, na gawin sana iyon. Any other questions? Any follow-up questions? No more? Kung wala ng question, I think we should give the opportunity to our guests to say their parting words. Go ahead po, Kong Cheo. Or sino mauna po? Okay, so sa mga susunod na mga testigo no, sa darating na linggo, ang uupo natin dyan yung dalawang SDOs, yung Special Disbursement Officers, si Ginang Acosta of the Office of the Vice President and Ginoong Fajarda from Department of Education. So tulad ho ng pinaliwanag ng mga testigo natin, sila ho yung under the Joint Circular 2015-01, no, yung exclusive na responsibility and authority na to handle the confidential funds and disburse this. So magiging importante ho, no, ang magiging testimonya na maririnig natin sa kanila para mapaliwanag nila kung saan napunta itong pera na to, no. Yan ho yung mga main witnesses that will be presenting, and in addition to them, a representative of the House of Representatives, no, who would identify and authenticate some documents in her custody. So, with that, ako lagi kong inaanyayahan ng mga kababayan natin na subaybayan ho ng mabuti itong paglilitis na to para hindi ho tayo maligaw at hindi tayo madala sa mga misinformation and disinformation campaign na talagang lumalaganap ngayon sa social media. Isusuma lang din natin muli yung nagdaang mga trial hearings. Nakita natin yung fuller picture ng anomalies, the names, the dates, the mandate, at ang mismatch nito sa mga actions and activities, yung listahan ng activities at kung paano ito hindi saklaw ng allowed sa Joint Memorandum Circular. So, ngayon magkakaroon tayo ng oportunidad na marinig kung ano ba yung paliwanag ng mga SDO sa mga aksyon nila. At sa punot dulo nito, gusto natin ng pananagutan. No? At hindi po yun titigil sa
lower level government employees, pero yung mismong opisyales na may otoridad sa paghawak ng pondo na ito, dapat din po humarap sa proseso. So yun naman po yung tuloy-tuloy nating panghahawakan at ini-expect at gusto natin nakaantabay ang mamamayan dahil sa dulo nito, tayo ang makakaganansya. Tayo ang makakapagtiyak na ang pera na hinahawakan ng mga opisina ay hindi natin nakikita kung saan napupunta. Salamat po. Kayo nagpapasalamat sa lahat ng media. Thank you for continuing to monitor the impeachment case and to report only the truth. Sana more at sana all. Salamat po. Alright, salamat din po sa ating mga kababayan na sumubaybay sa atin sa pamamagitan ng Facebook and YouTube channel ng House of Representatives at syempre sa ating mga kaibigan sa media, lalo-lalo na po sa ating mga panelists ngayon na magigiting na miyembro ng House Prosecution Panel, si Congressman Chel Jokno, Congresswoman Rene Co at si Attorney Jay Tolosa. Muli po, nagpapaalam mula dito sa Media Center ng House of Representatives, ang House of the People. Magandang tanghali po, magandang hapon po sa ating lahat.